Napapanahon, masarap at masustansya. Napakarami nating pwedeng gawin dito. Mula sa nakagawian na nating ice cream o panghimagas sa medyo hindi pangkaraniwang cake at kilawin. Avocado, mura lang. Pansin nyo ba na tumpok-tumpok ang prutas na ito sa mga bangketa at palengke ngayon? May kulay berde, meron ding kulay ube. 25 to 35 pesos kada kilo, depende sa laki. Pwedeng gawing shake o minatamis. Napapanahon ang avocado. Dito sa Barangay Hanopol, Occidental, Batangas, ang hitik na hitik sa lupaing ito, avocado. May green, may purple, na sa totoo lang daw, paborito nating mga Pinoy. Itong dalawang klase ang aming avocado. Isang violet at isang evergreen. Mula Hunyo hanggang Setyembre, ang anihan ng avocado. Kada ani, nakakapuno sila rito ng 10 sako. Nakababa siguro mga 300 kilos. Inilalagay sa sako para pahinugin. Bale, 3 araw na ngayon, nabukas namin siya pipilian ng hinog. At saka i-deliver sa mga palengke sa Binyan sa Laguna. Halos 5 dekada nang nagtatanim si Aling Francisca ng avocado. Katulong niya sa pag-aani at pagbebenta nito ang kanyang mga anak. Katulad ng marami, ang paborito niyang gawin dito, minatamis. Maituturing daw na isa sa pinakamasustansyang prutas ang avocado. Mayaman sa vitamin A, vitamin B, iron, polyunsaturated fats o good fats at minerals. Heto ang kakaiba na mukhang mga taga rito lang ang nakakaalam. Ang avocado rito isinasangkap nila sa adobo. Naggisa ng bawang at sibuyas. Isinangkot siya ang manok. Nilagyan ng pampalasa. Isinunod ang toyo at suka. At ang avocado. Ito ang adobong manok na may avocado. Mas masarap siya kasi may halo siyang avocado. Ang chef na siyang naghain ng pagkain ni Pope Francis nung bumisita ito sa ating bansa noon lamang nakaraang taon, si Chef Jesse Sinsioco, meron ding pambatong avocado dish. Simulan natin sa appetizer. Avocado corn and chicken soup. Hiniwa ang chicken breast sa maliliit na cubes. Pinainit ang kawali, nilagyan ng mantika. Naggisa ng bawang, sibuyas at manok. Tinimplahan ng paminta at asin. Nung naluto ang manok, inilagay na ang mais. Gigisa natin ito ng maayos hanggang maluto yung manok at saka magisa ng konti yung mais. Tinimplahan muli ng pampalasa. Nilagyan ng chicken stock. Para naman sa avocado mixture, inalis ang buto, kinuha ang laman, inilagay sa blender, dinagdagan ng kalamansi, paminta, asin, siling labuyo at chicken stock. I-blender hanggang naging puree. Para ihain, inilagay ang mais at manok sa isang bowl at saka inihalo rito ang avocado mixture. Ito po ang ating avocado, corn, and chicken soup. Definitely taste the avocado, and the corn is a good touch because it's not just one taste. And there's texture also. Ang simple namang kilawin, pwede pa raw sumarap kung may matamis na avocado. Avocado sweet kilawin. Ito na yung ating suwahe. Nilagyan ng kalamansi ang suwahe o hipon. Ang avocado, nilagyan ng sibuyas, kamatis, dahon ng sibuyas at pampalasa. Hinalo ito sa suwahe na may kalamansi. Dinagdagan pa ng kalamansi. At ang pang-finale, kakang gata.
Para sa mga mahihilig sa maanghang, pwede itong lagyan ng siling labuyo. The shrimp complemented the avocado. It's good. Not the usual kilawin. Ang dami-daming avocado ngayon, kaya magandang hanapan natin sila ng mga putahe na pwede nating iluto para sa pamilya natin kasi napakasustansya ng avocado. Hipon din ang perfect combination sa avocado recipe ni Chef Anton Amoncio, ang stuffed avocado with garlic shrimp. Ang flavor profile niya is a little bit creamy, a little bit fatty and rich. Usually bagay yan. Kunyari, pwede kang gumawa ng pasta sauce. Iba ginagawa as dip. Pero this time around, gagawin natin a little bit more exciting. Ihahalo natin siya sa hipon. Parang gamba style. Okay mga kapuso, today gagawa tayo ng isang dish na napakadali, which is ang stuffed avocados with garlic shrimps. Hinati ang avocado, inalis ang buto, at ang laman nito sa shell. Minash ang avocado, nilagyan ng pampalasa, at saka itinabi. Sa mainit na kawali, inilagay ang mantika, iginisa ang bawang at hipon, nilagyan ng pampalasa. So, since luto na siya, medyo mag-pink lang yung kulay niya. Pagkaluto, inilagay na ito sa avocado. Nilagyan din ng spices. Okay, so pwede na natin siya i-assemble. At saka ibinalik ang mixture sa shell ng avocado. Usually po kasi yung avocado, ang ginagawa ko lang sa kanya, shake. Hindi ko po alam na pwede po pala siya i-present sa dish din. Sa pastry shop na ito sa Pasig, matitikman ang kanilang avocado desserts all year round. Name it, they have it. Avocado Sans Rival, avocado cheesecake, chocolate avocado cake, avocado cupcake, at ang kanilang best seller, avocado cake. Pagmamalaki ng may-ari na si Carlo, minana pa niya sa kanyang Lola Sofia ang recipe ng kanilang best-seller avocado cake. 1960s pa lang daw ginagawa na ito ng kanilang lola na kadalasang inihahain tuwing meron silang mga espesyal na okasyon. It was actually perfected by my mom. The avocado cake was a regular fixture during birthday parties, ganyan. And I remember eating that. It was really, really delicious. It came the time na mag-isip ng business concept. I thought of the avocado cake since it was unique to my family. Pinagsama-sama muna ang dry ingredients, harina, asukal, asin, baking powder. Sinala ito sa strainer. Sa hiwalay na bowl, pinagsama-sama naman ang liquid ingredients, katulad ng tubig na may pandan, vegetable oil, pula ng itlog. Pinagsama ang dry at liquid ingredients. Ihalo mo na lang ng tin hanggang sa mapino at wala na yung buo-buong. Sa paggawa naman ng white mixture, inilagay ang puti ng itlog sa mixer. Dinagdagan ng asukal at cream of tartar. Inihalo ang cake batter sa white mixture. Ibinake sa loob ng 45 minutes. Para naman sa icing, inilagay sa mixer ang butter at ang kanila raw secret na pre-mixed avocado. Pagkatapos lagyan ng icing at disenyo ang buong cake, binudburan ng chopped pistachio nuts. Naman lang po yung tamis niya, tapos napakasarap niya. Madaling matunaw yung cake sa loob mismo ng bibig. Para naman sa avocado cupcake, pinaghalo-halo ang asukal at butter sa mixer. Isa-isang inilagay ang itlog. Sa hiwalay na bowl, pinaghalo-halo ang harina, baking powder, baking soda at asin. Inilagay ang dry ingredients sa mixer. Dinagdagan ng gatas na may pandan flavor. Ibinake sa loob ng 20 minutes. After 20 minutes po ng pag-bake natin sa cupcake, ito na po yung kinalalabasan.
Masarap po. Lasang-lasa po yung pagka-avocado niya. Natural po yung sarap niya po. Katulad ng iba pa nating mga prutas, maituturing na migrante ang avocado. Hindi talaga taga rito sa atin. Nagmula sa Mexico at nakarating lang dito sa pamagitan ng galleon trade. Pero banyagang prutas man, inangkin na rin natin ito bilang atin. Kaya, i-enjoy ang avocado while supply lasts. Go, go, go! Avocado!